Okay, a video vlog check everybody. Azrael here and I'm going magbe-breakfast tayo ngayon, no? So, I got this portable coffee maker or portable espresso maker. Actually, kakagising ko lang ngayon. So, galing to kay Lenovo. Binigay nila ito for as a gift to us, mga media and vloggers, and it's my first time to try this. Nanood na ako ng mga tutorial ito sa aking mga sa tablet, how to use it. So medyo complicated ng konti, no? Kasi may mga part kasi kailangan malaman mo ano yung top o yung bottom. So yung top ito yung lalagyan ng tubig, ito hot water, ito yung piston pump, kasi pag espresso kasi kailangan may pressurize yung pagtulak ng tubig, hot water doon sa coffee beans mo, na ground coffee beans. Tapos ito yung cup. Actually yung cup, ito yung cup. Andito yung lalagyan ng kape. Ayan. Ito yung dito mo lalagay yung kape sa loob. Tapos, actually hindi ko nga mag-gets umaga may additional pa pala dito. Bali gawin natin, no? I'll show you yung mga parts kasi I read the manual. Kasama siyang manual Ito yung manual niya. So medyo maliit yung sulat, pero naiintindihan ko naman. So nagets ko naman din kagad kung paano. So by the way, ang price nito sa Shopee is, may nakita akong seller na nagbebenta. It's 940 pesos. Ayan, 940 pesos siya. Sa iba, nasa around 1,000 plus. Pero yung mga ganitong style, mga 9, ito yung pinakamura na nakita ko, 940. This is, may isang brand na nagpasikat ng ganito pero hindi ko maalala kung sinong brand, but usually mga China made products, mga imitations, so kagawa na lang sila na to. Hindi ko lang alam kung yung original design, pero still sa iba it's working. Nakikita ko to sa mga coffee enthusiasts, coffee expert, tsaka sa yung mga camper, yung mga nagka-camping, nagma-mountain climbing. So pag gumagawa sila ng espresso, they bring this with them, tsaka yung kanilang ground coffee beans at hot water, nagluluto sa fireplace, at doon na sila gumagawa ng masarap na coffee kahit nasaan ka. Usually ginagawa ko is French press, but ito I want to try this kung talagang masarap siya. So pakita ko yung part, no. Sige, buksan na natin to para makita nyo. So this one is, ito yung lalagyan ng hot water. Ayan, ito yung lalagyan ng hot water. Ayan. I guess siguro mas maganda gawin natin flat lay para at least focus lang tayo sa product. Okay, wait lang So ito na guys, no, ito yung portable espresso maker natin. So papakita ko sa inyo yung mga part, no. Sige, ulitin natin. So this one is yung lalagyan ng hot water. Ayan, lalagyan niyo hot water, punuin niyo hanggang dito. Siguro wag niyo masyadong puno kasi ibabaliktad niyo So ayan. So may kasama din siyang scoop for your coffee beans. May papakita ko sa inyo paano ito gagamitin. Tapos, ito yung parang part ng piston pump. May rubber siya dito para hindi mag-leak pag binaliktad nyo. So, may mga maliit na butas yan. Ito, may maliit na butas. So, dyan, pagka pinump nyo, dyan papasok yung hot water pababa para pumunta doon sa coffee. So, yung piston, may yung pump. Pipihitin mo to para mag-open. Ayan. So, pipihitin mo yan. So, kukuha siya ng air yata somewhere. Tapos, yun yung itutulak niya pababa. Ayan. Pag hindi nyo gagamitin, just press, tapos close. Medyo matigas Ayan, close na natin. Tapos sa baba, buksan natin to. Ibang part naman. Ito yung itsura ng sa piston. Ayan. May mga butas siya, no. So, dito may kasamang, ito yung lalagyan ng kape. Ayan. Ito yung lalagyan ng kape. May maliliit na butas dyan para dyan pumasok yung pressurized na hot water at lalabas dito para ma-dispense. Ma-absorb niya yung coffee oil, yung nagbibigay ng espresso. Pag binuksan mo to, ito yung itsura niyan. Diyan mo lalagay yung coffee ground mo. Mas maganda is yung coffee ground mo is hindi fine Mas maganda is siya tawag dito, hindi siya coarse, kailangan fine pala. Sorry. Medyo pino para mas masarap yung kape nyo. Kasi pag medyo coarse yung ground nyo na coffee beans, mabilis dumaan yung tubig. Papasok kagad. Pero pag fine, medyo makapal yung yung daluyan ng tubig, mas marami kang makukuhang coffee espresso. Yung tawag nating coffee na
la crema, yung may pagka-creamy na ano. So, dyan mo lalagay, tatakpan mo yan. Tapos, ibabalik mo siya dito sa lalagyan na to. Yung kaninang lalagyan, no? Ayun, medyo mahirap tanggalin to. Itong part kasi na to is magkapatong yan. Kasi dito dadaan din yung coffee. Dito dadaan din yung coffee. May ipon yan. At babagsak siya dito. Papunta dun sa cup ninyo. So, this is your cup. Ayan. This is your cup. Diyan mo lalagay yung coffee espresso. So, gawin na natin, no, para at least kasi kailangan ko na rin yung magkape. Yung pandesal ko lumalamig na. So, kuha na tayo ng ingredient natin. Actually, meron sila padalang ganitong kasama. Hindi ko alam kung para saan to eh. Nagpadala sila, pero hindi ko lang alam kung paano ko itong gagamitin dito. Medyo ang weird eh. Basa-basa pa. Medyo weird eh. Paano ko lalagay yung coffee? So, kailangan ko bang butasin ba to? Pero I guess parang kailangan tanggalin mo ata yung cover eh. Tapos tataktak mo na lang. So, I guess these three, hindi ko lang alam kung effective ba to nung paggagamitin dito. Kasi wala naman tong butas eh. So, kailangan ko ito bubutasin for the machines eh. Ang weird, may kasamang ganito. Baka akala nila kailangan ito. Pero actually, hindi to gagana dito eh. I'm not sure kung ibang machine, portable maker may ganito, no? Kasi bubutasan mo to eh. So, iba yung style nito. Don't use this is sa mechanism na to. Alright, so gawa na tayo ng kape. Wait lang. Okay, first of all, kumuha tayo ng ating ground coffee. This is a Barissimo medium roast na organic daw. So, kukuha tayo ng coffee at ilalagay natin dito. May pagka-messy tayo ng konti kasi kailangan kasi medyo puno eh. May ilang yung pinakang ayoko pag gagawa kayo ng ganito sa bahay. Kasi pag nagtakal kayo ng kape, ayan, matatapon. No? Nilinisin ko na lang yan mamaya pagkatapos. So, pupush mo yan dito. Ngayon, medyo yung ground ko, hindi siya ganun ka-fine. Pero mukhang parang pwede na. Medyo makalat lang talaga. Ayan, kailangan kasi dito medyo puno eh. Tapos push nyo. Kasi meron kami espresso machine dito eh. So, kailangan pinupuno ko siya. Medyo napadami. Teka lang. Ayan, I guess ganito kadami. Okay na, no? Lagay ko to dito. Okay na to. Ganito kadami. So, pag nalagay nyo na, balik nyo yung takip. Ayan. Make sure na sealed siya. Medyo kinakabahan ako dito kasi natatanggal ko. Tapos papapang mo na lang siya dyan. Ayan. Alright. Ayan, medyo madumi yung ano ko. Dinisin ko muna. Wait lang. So, okay na. No? Nalagay na natin yung coffee. So, balik natin siya sa piston. Ayan. Kailangan sealed na sealed to. Tama ba? Ito yung ayoko dito eh. Baka magkamali ako eh. Ayun. Nakuha na natin. Lagyan ko na lang to ng mark, no? Kung ano yung up or yung down. So, make sure lang. Ito, nasa ibabaw. Ayan. So, kung nalagay ko na siya dito, gawin ko naman is I'll get a hot water. I'll fill this container ng hot water. Very hot water. Kaiinit ko lang ito. Medyo delikado to kasi medyo mainit eh. So, di ko muna siya pupunuin. Hanggang dyan lang siya. Tapos, babalik rin ko to. Ipipihit ko dito. Ayan. Pihit at kailangan sealed na sealed siya. Ayan, okay na. Pwede ready na tayo. Taas ko ng konti itong camera. So, okay na. So, balik rin natin. Ayan, wala namang leak, no? Walang leak. So, i-open na natin yung piston. Ayan. So, ito yung ating cup at gagawa tayo ng kape. This will be my first time at very excited na ako to try it. So, ito na. Let's make a coffee. Press natin to. 1 press, 2 press, 3 press, 4 press, 5 press. Medyo matagal, no? Para ka nagme-milk ng cow eh. Ayun, lumalabas na. Oh my God, oo nga. I can see the la crema. Ayan, no? Yung la crema, yung medyo creamy part ng coffee. At kailangan ko itong i-push pa. Wow, this is very effective, ba? Nakikita ko yung kulay ng kape. Pero syempre, pag tinikman natin to, malalaman natin kung masarap. Wow, okay ito So, talagang totoong espresso siya kasi paano ko nalaman? Kasi because of the la crema, yung parang creamy, yung may white, that's the best part na signal or a sign na maganda yung coffee beans mo at maganda yung pagka-espresso mo. Oh my God!
medyo nakita mo, no, parang wawala na yung color ng tubig. Pag medyo light colored na, stop ka na. So para hindi siya malagyan ng ng medyo matabang na coffee, espresso. Oh my god. Mukha siyang totoo Pero malalaman natin sa taste to kung talagang masarap ba talaga siya. Alright? So switch tayo sa ating front camera at inumin na natin to. So, ito na, tikman natin. Actually, ganun talaga mag-taste ng coffee. Okay siya. Okay siya. Sa taste, feeling ko is naagawa ako ng Americano using this. Kasi pag espresso, kailangan pala hindi madami, konti lang para ma-achieve mo yung niya, pagka-lakrema. Hindi, nawala na yung lakrema kasi napadami na yung tubig niya. So, nakagawa ko ng instant Americano black. Okay lang. Mas matapang siya. If I'm going to use the coffee press, mas matapang siya. Maybe because of the pressure ng tubig, diba? Or nananaginip lang ako. Pero I'm looking for a taste na talagang kakaiba. Pero I'm using a very good beans. Itong Barissimo. Super sarap niya. Kaya parang sabi ko, still the same, no? Pero pag gumagawa ko kasi ginagamit ko to sa French press Sa French press ko ginagamit yan kasi coarse nga siya, hindi siya fine. Since wala na akong coffee beans, hindi ako nakapag-grind ng very fine. Pero nakita ko kanina yung sample, no? May labas na pagka-lakrema niya. Dapat pala hindi ko na pinuno ng tubig kasi usually pag espresso konti lang. Pero syempre if you're going to drink this, kailangan may added water ka. Depende na sa preference mo Kung gusto mo may asamang tubig o yung espresso lang mismo. At kung pang-travel yung paggawa mo ng coffee, okay na rin din pala. Maganda. Nakakapag-brew siya ng kape mo. Nakakapag-dispense siya ng high pressurized na hot water. Hindi siya ganun ka-pressurized. Pero nakita ko it's very effective. So, for me, this is approved. Mga 900 pesos or 1,000 pesos sa Shopee. So, check it out yo. And, ayan. Pwede na ako mag-breakfast. So, ayun. Thank you guys for watching. Kung may tanong kayo, comment lang kayo. And, see you guys at the next video vlog adventure. Alright. Thumbnail muna tayo.